Isang tanong mula sa isang bata ang nagpatahimik sa buong ospital at tuluyang nagbago ng maraming buhay. Si Sofia ay 7 taong gulang at lumalaban sa terminal na leukemia. 6 na buwan na siyang nakakonfine sa ospital. Napakahina, parang isang munting ibon, walang buhok dahil sa chemotherapy, ngunit may ngiting kayang magbigay liwanag sa bawat silid ng ospital. Naglaho ang kanyang mga magulang nang malaman nila ang diagnosis. Hindi namin kayang tustusan ito, sabi nila bago tuluyang mawala sa kanyang buhay. Araw-araw, may pag-asa sa kanyang mga mata, tinatanong ni Sofia. Nurse Anna, bibisita po ba ang mga magulang ko ngayon? At magsisinungaling si Anna, may buhol sa kanyang lalamunan. Naman, mahal ko. Medyo nahuli lang sila. Hanggang isang umaga, narinig ni Sofia ang 2 nurse na pabulong na nag-uusap sa labas ng kanyang silid. Kawawa naman, iniwan na siya. Wala nang pag-asa. Dito na siya mamamatay mag-isa. Nagkunwari si Sofia na natutulog, ngunit tahimik na tumulo ang mga luha sa kanyang munting mukha. Kinabukasan, may isang hindi pangkaraniwang bagay na nangyari. Hiniling ni Sofia na tipunin ang lahat, mga doktor, nurse, tagalinis, lahat. Nang sila'y nakapalibot sa kanyang kama, mahina niyang sinabi. Alam kong mamamatay na ako, at alam kong hindi na babalik ang mga magulang ko. Pero maaari po ba akong humiling ng isang bagay bago ako pumunta sa langit? Pinilit ng lahat na pigilan ang kanilang mga luha. Pwede po ba kayong maging pamilya ko ngayon kahit isang araw lang? Naging ganap ang katahimikan sa silid. Pagkatapos ay dagdag pa niya. May pera po sa drawer ng aking mesa. Ipon iyon mula sa aking baon. Nakapag-ipon po ako ng 47 riis. Gusto ko sanang magkaroon ng isang handaan ng pamilya. Matutulungan po ba ninyo ako? Umiyak si E. Ricardo, ang pinuno ng oncology, na parang bata, sa unang pagkakataon sa 20 taon ng kanyang propesyon. Noong araw na iyon, huminto ang ospital. Dinala ng mga doktor ang kanilang mga anak. Kinansela ng mga nurse ang kanilang mga day off, ang mga tagalinis ay naging mga tiyuhin at tiyahin. Ang ospital ay naging isang tahanan. At si Sofia, naging prinsesa siya sa loob ng isang araw. Nagsuot siya ng rosas na damit, sinuotan ng korona, at may 200 katao ang kumanta ng Happy Birthday para sa kanya. Napakaliwanag ng kanyang ngiti kaya maraming naniniwalang mailiwanag na nagmumula sa kanya. Pagkaraan ng 3 araw, pumanaw siya sa kanyang pagtulog, may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Ngunit nanatili ang kanyang tanong. Pwede po ba kayong maging pamilya ko? Mula noon, hindi na muling naging pareho ang ospital. Nilikha ang Project Sofia upang masiguro na walang batang inabandona ang haharap sa wakas ng mag-isa. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, isulat ang Sofia at ibahagi ito sa isang taong kailangang maalala kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging pamilya.